Pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. And praise God po sa panibagong gabi na pagsasamahan po natin upang pag-aralan ang hamartiology. So, the last time na nag-meeting po tayo, we have the overview about this subject. Ngayon naman po, sa gabing ito, we will dissect about the origin of sin. Amen? So, the concept of sin originates from the disobedience of Adam and Eve in the Garden of Eden, where they ate the forbidden fruit from the tree of knowledge according to Christian theology. This act, often referred to as the fall, is seen as the origin of sin and the introduction of sinfulness into the human condition. So, saan nga daw po ba nag-originate yung sin? Doon daw po simula nang nag-disobey si Adam and Eve. Ibig sabihin, nagsisimula pala ang kasalanan the moment na ang tao ay nagkaroon ng tinatawag na disobedience. Now, in this subject hamartiology, it's all about the sin, But the Lord will teach us every meeting, paano ba natin i-prevent yung sin na yan? Paano ba natin matutultukan ang pamumuhay sa kasalanan? So dahil tayo po ngayong gabi ay nasa origin of sin, pag-uusapan din po natin ngayon, paano po ba natin magagawa na putulin itong namana nating kasalanan? Kagaya po ng binasa natin kanina, simula na nag-disobey si Adam and Eve, doon nag-start ang sin ng human race. Doon nag-start ang sin in human condition. At dahil nga, sila yung unang ginawa ng Lord, by default, namana natin yung kasalanan. But what we gonna study about tonight is, paano po ba natin mahihinto, whether personally or in our family, itong pagdaloy ng tinatawag na kasalanan. How? If we will be sensitive to the instruction of the Lord. Kung babalikan po natin in the Old Testament, the story of Adam and Eve, umpisa pa lang, meron ng binigay na instruction ang ating Panginoon. Amen? Sinabi na ni Lord kay Adam and Eve kung ano yung bawal, kung ano yung hindi dapat. Now, ang gagawin na lang dapat ni Adam and Eve ay i-obey yung instruction na binaba sa kanila. Pero because of the temptation, because of that serpent, naglaro sa isip nila yung ino-offer na iyon, na okay lang naman, then doon ang first fall ng human. Na nag-disobey sila sa instruction ng Lord, nag-disobey sila sa utos ng Lord, dahil nabaliwala nila yung pinag-uutos ng Panginoon. If we gonna try to reflect that thing sa ating personal na buhay, the Lord is also instructing every one of us personally. Dahil tayo pong lahat dito ay mga Kristiyano, meaning all of us here has a relationship with God. Now the question is, what kind of relationship you have with the Lord? Ang Diyos mo ba ay Diyos mo lang dahil siya ay tagapagligtas mo, o siya rin ang Diyos ng buhay mo in all aspect? That was the question. How intimate your relationship with God is? Gaano kapersonal ang koneksyon at relasyon mo sa Panginoon? Because through answering that questions, makikita mo kung ikaw ba
ay magagawang sumunod sa mga ipinag-uutos, pinapagawa ng Panginoon. Now, going back to the disobedience of Adam and Eve. Because of their disobedience, nagkaroon ng consequence. Amen? Ano yung consequence? Pinaalis sila sa Garden of Eden. Pero kung sila lamang ay sumunod sa instruction ng Lord, sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon, they will not suffer to that consequence. Ibig sabihin, mananatili pa rin sila doon sa the best na ipinagkaloob ng Lord sa kanila. But the moment na nag-disobey sila, imbis na sana the best na yung kinalalagyan nila, ano po, kailangan pa nilang maghirap. Kailangan pa ni Adam magtrabaho. Kailangan pa ni Eve na mahirapan kapag manganganak. Ano po yung tinuturo ng Panginoon in this case? Na kapag tayo ay hindi susunod sa ibinaba ng Panginoon, kapag tayo ay hindi susunod sa nilatag ng Panginoon, hindi natin makakamtan yung the best na inilaan sa atin ng Panginoon. Now, the very reason why we need to study this is for us to prevent that suffering. Because take note of this, people of God, kapag nasaan ang disobedience, kapag nandyan ang disobedience, asahan mo, you will face consequence. Again, if there is disobedience, there will be consequence. Now, gusto ng Lord this night, i-remind ang bawat isa sa atin that hearing the Word of God, listening to the instruction of the Lord is essential. Amen? It is not a suggestion na makinig ka lang kapag convenient sa'yo. Sumunod ka lang kapag convenient sa'yo. No. It is essential, especially to us as Christians. Amen? Now, gusto ng Panginoon na ipaalala sa atin that we do need to stay intimate with Him. Intimacy is important. Pwede po ba nating ilagay yan sa chat box? Intimacy. Amen? Bilang isang Kristiyano, no matter kung gaano na tayo katagal, no matter kung ano na yung posisyon natin, no matter kung anong ministry na ang meron tayo, no matter kung gaano na karami ang disciples natin, ang followers natin, the Word of God is our foundation. Meaning, yung intimacy natin sa Lord dapat hindi mawawala. Parang sa isang relasyon. There are times kapag ang isang relasyon matagal na, hindi na katulad nung dati. Amen? Pero hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon ay meron tayong tinatawag na consistency. Okay, pakichat po dyan sa comment section, consistency. Gusto ng Lord na ang relasyon natin sa Kanya ay merong consistency. Hindi pwedeng isang araw, merong revival, apoy na apoy tayo, kinabukasan, tapos na yung gawain, is back to normal na naman. Ang gusto ng Panginoon, the moment that you receive that fire from the Holy Ghost, the moment that you encounter the Lord, that was the moment na aalagaan mo yung na-receive mo sa Panginoon. Aalagaan mo yung binigay na apoy sa iyo ng Panginoon. Ganon din po, kung titignan po natin, they have a relationship with the Lord. Adam and Eve, nakakausap nila. Pero dahil naging mas malakas ang boses ng serpent, madali silang nahulog sa kasalanan. Now, the question is, ano po bang boses ang mas naririnig natin? The Lord wants to teach and to remind us tonight na ang
salita ng Panginoon, ang boses ng Panginoon, ang una natin papakinggan at papakinggan lamang. Why? Because the moment you entertain other voices against to the word of the Lord, madidistract ka. Amen? And the moment you are already distracted, it is easy for you to fall. It is easy for you to commit a sin. It is easy for you to disobey the instruction of the Lord. Kaya, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito, be sensitive enough to the leading and instruction of the living God. Because the moment na mag-start tayo na kumilos ng sarili lang natin, the moment na kumilos tayo ng kagustuhan lang natin, o udyok ng kung sino man sa kapaligiran, that was the moment na unti-unti mo nang nilalayo ang tenga mo sa boses ng Panginoon. At kapag yan ang nangyari, it is easy for you to fall in sin. Now, people of the living God, the Lord is teaching us tonight, ano po? To have that intimate relationship with the Lord. Kung titignan po natin, dito po sa mundo, kapag ang mag-asawa, amen, is talagang nag-unite, we have that called intimacy, ang dalawa ay nagiging isa, everything dapat connected. Like for example, in decision making, kailangan mo muna na i-ask ang partner mo, ang asawa mo, bago kayo mag-come up at bumuo ng isang desisyon. Dapat ganun din po tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Because we are bride of Christ, now, we should honor our husband, our groom. Na bawat hakbang natin, bawat desisyon natin, bawat pagkilos natin, bawat papasukin natin is dapat nating kinukonsider ang instruction ng Panginoon. No matter how small or how big it is, kahit anong size pa yan, always and always ask for the guidance of Lord. Titignan mo lagi, naka-align ba ito sa utos ng Panginoon? Naka-align ba ito sa pinapagawa ng Panginoon? Naka-align ba ito sa kalooban ng Panginoon? Yun po yung titignan natin. Alam niyo po, personally, ako po, I am so amazed kung paano mag-instruct ang Lord, paano mangusap ang Lord sa akin. Like ako po ay pupunta sa isang gawain, and then, mainit po that time, so wala po akong balak talaga na magdala ng payong. But then, pinapakita sa akin yung payong. Ang nasa isip ko, hindi naman uulan, so hindi na lang ako magdadala. Hanggang sa nahulog na yung payong, pinulot ko na, binalik ko kung saan nakalagay, hindi ko pa rin dinala. And along the way, nakasakay na ako sa bus, biglang umulan. Imagine, mainit, walang signs na uulan, pero umulan. Ano yung makikita natin doon? Na there are times the Lord is instructing us at kung titignan natin, it doesn't make sense. Pero the moment na nagbaba ang Panginoon ng instruction, we should obey it. Kahit hindi natin nakikita kung saan patungo yun. Bakit? Kasi maaring hindi pa natin nakikita sa ngayon pero nakita na ng Lord kung ano ang patutunguhan. Simple thing. But you can see kung paano mangusap ang Lord. Because of that intimate relationship that you have, kahit sa pinakamaliit na bagay, mangungusap sa iyo ang Panginoon. And the Lord wants to teach us tonight. For us
na hindi makapag-disobey sa Kanya, it is very important na tayo ay hindi lamang makikinig sa binababa ng Panginoon, kundi susunod sa pinapagawa ng Lord. Because everything, merong instruction eh. Kung titignan na lang natin sa mga kagamitan, sa mga devices and appliances, merong tinatawag na manual, na kung saan nakalagay doon yung instruction paano mo gagamitin ng isang bagay. Kapag hindi mo binasa yon, hindi mo alam kung paano gamitin ng tama. At dahil hindi tama ang paggamit mo, there is a tendency na ito ay masira. Another example, in having examination, merong instruction. Ngayon, pag hindi mo binasa ang instruction at mali ka ng ginawa mo in examination, babagsak ka. Anong makikita natin, kapatid? It is very important to highlight, amen, the instruction of the Lord. So that itong sin na ito ay maputol. So that hindi na tayo mag-disobey. At kapag hindi na tayo nag-disobey, hindi na natin kailangan mag-suffer in unnecessary pains. Amen? Hindi na natin kailangan na maghirap. One thing kung bakit ang tao ay nahihirapan is because of disobedience. Yun po yung gustong i-highlight. Amen? Ngayong gabi. Be sensitive enough. To the point na kahit yung simpleng bagay sa isip natin, titignan natin lagi, connected ba to sa pinapagawa ng Lord? Nag-a-align ba to sa kalooban ng Lord? Does the Lord will be glorified if I do this, if I go to this, if I enter this? That was a question. Kaya gusto ng Lord in every aspect, kapatid. Titignan natin lagi kung a-align ba siya sa kalooban ng Panginoon. Bakit lahat ng aspect? Hindi ba pwedeng sa ministry lang? Bakit po? Kasi tinubos po tayo ng Panginoon ng buong pagkatao natin. Hindi lang para sa ministry, but even to our personal life. Bakit po? Kasi connected at connected pa rin iyan sa iyo. Whether personal, whether ministry, whether nasa pulpito ka o wala. We should honor and glorify the Lord. Na kung titignan natin dito, mga kapatid, isa sa bagay kung bakit nag-disobey si Adam and Eve ay nawala yung fear of God. Na masyado na lang silang naging kampante kasi nakakausap nila. Now, yun yung gustong buhayin sa atin ng Lord, mga kapatid. Yung banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Because if we have that fear of God, napakahirap sa atin ang sumuway sa Lord. Na magiging maingat tayo sa bawat gagawin natin. Na magiging maingat tayo sa bawat papasukin natin. The way we think, the way we talk, and the way we act. Kaya mga kapatid, it is very important na we have that ear who always listen. Not just hear, but listen to the voice of the Lord. Gusto ng Panginoon na pakinggan natin kung ano yung kagustuhan niya. The moment na sinabi ng Lord, anak, wag niyong kakainin yung bunga na yan,
Yun dapat yung tumatatak. Para kahit anuman ang sabihin ng kaaway, ang sabihin ng kung sino man, hindi tayo madadala. Always be reminded of the instructions, of the leading, of the conviction of God. Hayaan po natin na sa bawat binababa ng Lord, hindi siya mawawala sa puso at isipan natin. Amen? Hindi pwedeng merong binaba ang Lord at aalalahanin natin siya 24 hours lang na okay, i-highlight ko tong binaba ng Lord, pero ang expiration 1 week lang. No. Because the moment na merong binaba ang Panginoon na revelation, merong binaba ang Panginoon na vision, merong binaba sa iyo ang Panginoon, kailangan magrema. So that kahit anumang temptation, kahit anumang ibigay at i-offer ng kaaway, hindi tayo magdi-disobey. And that was the thing that the Lord want us to be reminded all the time. Intimacy, consistency, fear of God, and your obedience to the Lord. Those are the things na gustong i-highlight sa atin ng Panginoon. Why? Because if we have those things, hindi na tayo mafo-fall sa kasalanan. I'm not saying na hindi na tayo makakapag-commit ng kasalanan forever and ever. Because there are times you may fall short. But the thing is, hindi mo na magagawang madapa sa isang kasalanan na niligtas ka na ng Panginoon. Meaning, kapag meron ng tinuro sa atin ng Panginoon in this aspect, in this area, in this thing, kapag tayo ay sinave na ng Lord sa bagay na iyan, kapag tayo ay niligtas na ng Lord sa bagay na iyan, we should not come back to that. At magagawa lamang natin iyon again if we have truly intimate relationship with God. Dahil kapag yun po yung meron sa atin, lagi nating iisipin, kagustuhan ba to ng Lord o hindi? Just like in relationship in this world, kapag mahal mo ang isang tao, ayaw mo na nagagawa mo yung mga bagay na makakapanakit sa Kanya. Dapat higit po lalo sa ating Lord. If we truly love the Lord, we will not do the things na mag-grieve sa Holy Spirit. If we are truly in love with the Lord, we will always ask for His permission in everything na gagawin natin. The Lord just want us to be reminded this night, mga kapatid. Bilang Diyos, bilang Ama, bilang bridegroom, bilang Siya, He cares for us. He knows the best for us. And if we really want that best, if we really want that God's best, if we really want that God's will, one thing, never ever disobey what He said. Never ever forget kung ano yung binaba ng Panginoon. Because mind you, people of God, the enemy wants you to be distracted. Kasi madali na siyang makakapasok doon. The enemy
will offer you a counterfeit na akala mo God's will pero hindi na pala. Kamukha lang pero hindi yun yung bigay at kaloob ng Panginoon. So kung titignan natin, for us to really please the Lord God Almighty, one thing, obey. Obey Him. Obey His word. Obey His instructions. Obey the leading of the Holy Spirit. Obey the conviction. At magagawa lang natin mag-obey if number one, we are really in love with God. And not just in love, but has that fear of God. Kung meron tayong takot sa Diyos. Amen. So, kung titignan natin, kung ayaw na po natin na mag-flow pa sa ating pamilya o sa pamilyang bubuuin natin up to the next generations, itong sin na ito, kung ayaw natin na mag-flow tong sin, one thing, it will start on us. Obey. Kung ano ang pinapagawa ng Lord. Kasi maaari dito sa atin ng mga kapatid, merong binababa sa iyo ang Lord. Meron siyang pinapagawa sa iyo. Tinatawag ka ng Lord sa ganitong bagay. Tinatawag ka ng Lord sa ganitong ministry. Pinapasyaran sa iyo ni Lord itong tao na ito. Pinapapunta ka ni Lord sa ganitong lugar. The moment na hindi ka sumunod, it is considered as a sin. The moment na hindi ka nag-yes sa Lord, is considered as a sin. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lamang yung mga bagay na makikita natin na malalala o krimen. Ang kasalanan ay isa rin na pinapagawa sa'yo pero di mo ginawa. Pinapasuko sa'yo pero di mo sinuko. Pinapa-embrace sa'yo ng Lord pero di mo in-embrace. Pinapahawak sa'yo ng Lord pero hindi mo pinanghawakan. That's why, mga kapatid, I do believe that the very reason you are here is because the Lord wants you to be used in His vineyard. O kung nagagamit ka na, gusto ka pang gamitin ng Lord. The Lord wants you to accelerate. The Lord wants you to expand your tents. But before that, ano yung kailangan? Marinig mo. Personally, ano yung binababa sa'yo ng Panginoon? So this night, especially mamaya bago ka matulog, go to your secret place and ask the Lord, Lord, what do you want me to do? Give me your instruction because I want to follow you. At yun po ang dapat natin gawin, not just tonight, but every single day. Be sensitive enough to the leading and conviction of the Lord. Yun po, and praise God.